Mga kapuso, napapansin niyo ba yung mga kulay gray na cabinet sa gilid ng kalye? Lagayan po ito ng baterya para sa signal ng internet at telepono at pinag-iinteresan na rin po ito ng ilang masasamang loob ngayon. Sa Valenzuela City, nahuli ang isang suspect sa pagnanakaw. May news to go si Isay Reyes. Halos linggo-linggo raw ang nakawa ng mga baterya sa OPAC o Outside Plant Access Cabinet sa mga telephone company sa Valenzuela City. Ang OPAC ay ang gray steel cabinet ng mga telecom company na nasa mga kalsada at siyang naglalaman ng baterya para makapagbato ang mga ito ng signal ng internet at telepono. 8,000 piso ang halaga ng bawat battery. Kagabi, isang sasakyan ang nasabat sa checkpoint na may kargang mga baterya. Nang sitahin, tumakas sa sasakyan. Hinabol naman ito ang mga pulis hanggang sa abutan sa warehouse General T. De Leon sa Valenzuela. Na-recover ng mga pulis sa loob ng sasakyan na ito ang 16 na baterya. Hindi, nabili lang namin sa sir, sa mga junk shop, sir. Tapos saan niyo ibebenta ko yun? Sa medyo mas mataas lang naman ako doon. Pero hindi niyo alam na ang mga pinanggalingan nun mostly galing sa nakaw. Sabi ko naman kasi nila, sir, pinanggamitan nila yun. Sabi nila, gamit namin yan. Dead cell na siya. Ang suspect na si Ryan Gulmatico, hindi naman itinanggi ang kanilang modus. Umiikot daw sila sa mga bayan ng Valenzuela, Caloocan, Quezon City, Novaliches at iba pa. Ang mga sakay ng sakyan, sariwa pang nanakaw kahapon ng umaga. Bulkati, raga din yung mga padlock. Bali kami, pabuksan naman isa, ibababa naman isa sa unahan. Bali dalawang bababa yan, kami na lang, mag-aakot na. Sa lagay na lang sa loob. Sa Novaliches, tapos sa Maysan. Dumating naman sa lugar ang mga kinatawan ng Bayantel at PLDT. I could not say kung ilang services o ilang kliyente ng PLDT maapektuhan, pero malaki siya. Sa mga nirereklamo ng mga tao, mabagal ang internet, bumabagsak ang internet, posible na ito yun? Posibleng ito ang epekto ng isa sa mga dahilan kung bakit na bumabagal ang serbisyo. Naharap sa kasong robbery ang suspect na si Gulmatico. Kasong fencing naman ay isasampa sa may-ari ng junk shop ayon sa pulisya. Lima sila, comprising mostly of yung mga tinanggal na subcontractors. So kaya nga ang nangyayari, nakikita nung mamamayan yung tao na akala nila nire-repair, pero ang totoo is tinanakawan na yung cabinet. Isay Reyes, GMA News.